Wala sa sarili siyang lumabas sa opisina ng doktor. Kung hindi pa nakaalalay si Betty sa kanya, baka nabuwal na siya dahil sa kawalang lakas ng kanyang mga binti. Nang makapasok siya sa silid ni Creyos, dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa kanyang anak. Hinaplos niya ang mga pisngi nito habang mahimbing na natutulog. Huwag kang mag-alala anak, gagawin ni mama ang lahat para gumaling ka. Kaya kailangan lakasan mo lang ang loob mo ha. Lalaban tayong dalawa, okay? Aniya sa nanginginig na boses. Kahit anong pigil ay kusa pa ring umaagos ang kanyang mga luha. Mahal na mahal ka ni mama anak. Kinabukasan ay agad ding inilipat si Creyos sa mas malaking ospital. Doble kayod naman ang ginawa ni Marie para sa anak. Lahat ng klase ng pangungutang ay papasukin niya, mapagkasya lamang ang perang pampagamot dito. Hinding-hindi niya susukuan ang nag-iisang nilalang na nagbibigay sa kanya ng ibayong lakas para lumaban. Maria Kaya, pinapatawag ka ni boss sa opisina. Pukaw ni Ana, isa sa mga kasamahan niya sa bakery na kanyang atensyon. Napangiwi siya sa narinig. Dahil nasa main branch siya naka-assign, ay madali lang mapansin ng boss nila kung sakaling late o may anomalya sa loob ng bakery. Simula din nang magbago ang management at pumalik na ang anak ng dating may-ari. Palagi siyang pinag-iinitan nito sa hindi malamang kadahilanan. Kahit na wala naman siyang ginagawang masama, hinahanapan talaga siya nito ng kasalanan. Kumatok muna siya ng 3 beses bago pinihit ang pintuan. Pagkapasok niya sa loob ay sumalubong sa kanya ang istriktong mukha ng kanyang amo, si Sir Kyle. Matanda ito sa kanya ng 10 taon at may pamilya na rin. Umupo siya sa silyang iminuwestra nito sa harapan ng sariling mesa. You're late again, Kaya. Balita ko'y may sakit ang anak mo. Yan ba ang idadahilan mo ngayon? Masungit nitong tanong. Pasensya na po sir, tanging nasabi niya. Kung hindi niya lang talaga kailangan ng trabaho, ay hindi siya magtitiis sa lugar na ito. At isa pa, malaki ang utang na loob niya sa pamilya ng lalaki dahil dito siya nagsimulang magtrabaho noong buntis pa siya at ang ina pa nito ang namamahala sa buong bake shop. I let you work here because that's what my mother wants. Pero kung ako lang, ay matagal na kitang sinisante. Dagdag pa nito. Sorry po sir, ulit niya. Malakas itong napabuntong hininga. Hindi lahat nadadaan sa sorry Maria Kaya. Pero dahil madalas ka namang late, baka magustuhan mong offer ko sa'yo. Nag-angat siya ng tingin sa boss niya. Bakas sa mukha nito, ang mapaglarong ngiti sa labi. Bagay na nagpangilabot sa kanya. Ano pong offer sir? Be my mistress. I don't care kung kasal na ako. Basta gusto ko itang maangkin. Mga hindi na din bagay sa'yo at bago sa'yo ang bagay na to. Wala kang ibang gagawin kundi paligayahin ako. Hindi ba't nagtatrabaho ka sa club? Imposibleng hindi ka lumalabas kasama ang mga customer nyo. Nakangisi nitong pahayag. Agad na sumilak ang galit sa kanyang dibdib. Bakit ba ganoon na lamang kababa ang tingin sa kanya ng lahat? Hindi po akong ganong klaseng babae, Sir Kyle. May diiniyang tugon. Really, ha? Anito at inismeran siya. Kaya pala nabuntis ka sa mura mong edad kasi hindi ka ganong klaseng babae. Pang-iinsulto ng lalaki. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng basta-basta na lamang sumabog dahil siguradong matatanggal siya sa trabaho at mawawalan siya ng sideline. Kailangan pa naman niya ng pera ngayon. Kung wala na po kayong iba pang sasabihin ay aalis na po ako. Aniya at tumayo na pero agad siyang pinigilan ng lalaki at hinablot palapit dito. Pakipot ka pa eh. Magkano bang kailangan mo ha? Nakangising saad ni Kyle at pinisilang kanyang pangupo. Dahil sa galit ay hindi siya nag-atubiling sampalin ng boss niya. Wala na siyang pakialam kahit pasisantihin siya ng lalaki. Ang importante ay ang dignidad niya bilang babae. Nagtaas baba ang kanyang dibdib habang hinahamig ang sarili. Nakatiim bagang ang kanyang boss dahil sa natamo nito mula sa kanya.
Iisipin ko pong hindi nyo sinasadya ang nangyari, Sir Kyle. Wag nyo na pong uulitin, kung hindi ay idedemanda ko kayo. Banta niya at agad na lumabas ng opisina. Ayos ka lang ba, Marie? Nag-aalalang tanong ni Ana. Tumango lamang siya at ngumiti para hindi mag-alala ang kasama. Tiis-tiis lang muna, Maria, kaya. Kaya mo yan, aniya sa kanyang sarili. Agad na napasugod sa Gonzales Medical Hospital si Ralphie nang mabalitaan niya na nagka-mild heart attack ang kanyang ina na si Charlotte. Nang makapasok siya sa loob ng building, dumiretso siya sa VIP ward kung saan naroon ang kanyang mommy. Habang naglalakad siya ay tumunog ang kanyang cellphone, kaya sandali siyang tumigil at sinagot iyon, lalo na nang makita niyang ang sekretarya niya ang tumatawag. Matapos niya itong kausapin, kinansel niya ang kanyang meeting, pumihit na siya paharap at eksakto namang may bumangga sa kanyang binti. Napadaing ng isang maliit na tinig. Napamura siya dahil sa labis na gulat. Nang dumako ang kanyang mga mata sa paanan ay nakita niyang nakaupo sa sahig ang isang napakagwapong batang lalaki na may matilim na mga matang habang nakatitig sa kanya. If those hawk-like eyes could kill, kanina pa siya bumulagta sa sahig. Speaking of hawk-like eyes, he think he saw those eyes somewhere. Imbis na maawa ay napikon siya sa klase ng titig ng tingin ng bata. Yumukod siya upang magpantay ang kanilang muka. Why are you glaring at me like that? Sita niya at pinanlakihan ng mata ang kaharap. Subalit mas lalo lang tumalim ang mata nito kaysa umiyak at nakipagsukatan pa talaga ng tingin sa kanya. Kaya mas lalo siyang ginanahan na tuksuhin ng bulilit. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo ng manners kaya ganun ka makatingin? Lower your eyes or else I will pull your elbows out. Pananakot niya dito. Mas lalo pang sumimangot ang bata sa kanyang sinabi. Tinuruan ako ng mama ko ng manners. Ikaw yata ang hindi. You cursed me. Asik nito. Abat, sumasagot ka pa talaga no? Ikaw na nga ang nakabangga sa akin, ikaw pa ang galit. Aniya at sinubukang pisilin ang matangos itong ilong pero tinampal ng bata ang kanyang kamay. Nagulat siya ng bahagya. Hindi niya inaasahan ang ginawa nito. How can a little creature like this be so arrogant and fearless towards an adult? Saan kaya nagmana ang batang to? At nasaan ba ang mga magulang nito hinahayaan itong pag-alagala sa paligid? My mama said that manners are for those who have it. I see that you don't have some, so don't deserve it. Anas nito at saka inikutan siya ng mata. Wow! Did he just hear the same words that the annoying woman told her last night? Now he sees the resemblance of those two. Hindi pa nakontento ang bata. Binilatan pa siya nito bago patakbong umalis ng VIP ward. Naiwan siyang natulala habang tinatanaw ito palayo. He can't believe it. Nakikipag-away na siya sa isang bata. Naiiling niyang binuksan ang pinto sa silid ang kanyang mommy pero hindi pa man iyon tuluyang bumukas, lumipad na ang unan sa may pintuan. Sa gulat niya ay mabilis pa siyang umatras para hindi matamaan. Muli siyang pumasok sa loob at naabutan ang nakasimangot na ina. He can't believe na nagka-mild heart attack ito sa tapang na pinapakita nito ngayon. Kilala mo pa pala ako. Panimula nito. Alam niyang galit ang mami niya sa kanya dahil sa madalang niyang umuwi at pagbisita sa ginang to avoid arguments. His mother doesn't like his wife that she keeps on nagging him to break up with her, and it will end them up fighting. I'm sorry, Mom. I was busy with my business this past few days. Yeah, you're busy chasing that self-centered bitch narcissistic wife of yours. Mommy, stop calling my wife like that. She has a name. Pagtatanggol niya. His mother rolled her eyeballs on him. I really don't understand your taste of woman. Kung gaano ka katalino sa negosyo mo, ay ganun ka rin kabobo sa pag-ibig. Minsan nagdududa na nga ako kung anak ba talaga kita. You need to rest, Mom. Mas lalo ka lang magkakasakit. Let's not talk about it, okay? Abay, hindi talaga.
Your wife will be my death. Call Percy right now. Tukoy nito sa sarili nitong sekretary. Tell her na bantayan ako, and you, get the hell out of here. Kumukulo ang dugo ko sa katanghan mo, Ralphie. Huwag kang magpapakita sa akin hanggat kasal pa kayo ng babaeng yun. Wala na siyang nagawa kundi ang sundin ang gusto ng ina. Bagsak ang balikat niyang nilisan ang ospital at bumalik na lamang sa kanyang opisina. Inihinto niya sa harap ng FLVN building ang kanyang sasakyan at ibinigay ang susi sa gwardya para ito na ang mag-park ng sasakyan niya. Diretso na siyang pumasok sa loob ng establishment subalit napakunot ang kanyang noo na inilibot ang paningin sa paligid. Nagtataka siya sa titig ng ibang naroon na para bang may nagawa siyang mali. What the hell is wrong with these people? They had that weird look on their faces. Ipinilig niya ang kanyang ulo at tumuloy na sa kanyang private lift. Nagsimula na siya sa pagbabasa ng proposal para sa next big screen project na pinagbibitahan mismo ng pinsan niyang si Georgina Lee nang kumatok si Millie, ang kanyang sekretary. Napabuntong hininga siya. Come in, aniya nang hindi nag-aangat ng tingin. Hindi nagsalita si Millie kaya naiirita siyang nag-angat ng tingin. Nakita niya ang aligagang itsura nito na para bang may nais itong sabihin, subalit hindi na ito nagawa. Tatayo ka na lang ba dyan buong maghapon at hindi magsasalita? Kakamot-kamot ito ng batok bago sumagot. Kasi sir, may kailangan kayong malaman. Spill it. Marami pa akong gagawin para makinig sa kung ano man yung sasabihin mo. Nababagot niyang pahayag at muling itinoon ang mata sa papel niyang hawak. Kasi sir, nagte-trending po kayo kahit sa ang social media ngayon. Natawa siya sa sinabi nito. Lagi naman talaga siyang trending sa kahit saan. Mapa newspaper man yan o social media platform. Bukod na sa pogi siya, mayaman pa, at higit sa lahat ay nangunguna ang estasyon niya sa buong bansa. Kaya lagi siyang pinag-uusapan. Ano bang bago dun? I'm always everywhere, Millie. At kung wala ka ng ibang sasabihin, you may get out. Pagdispatcha niya sa dalaga. Pero sir, iba po ito at sa tingin ko ay kailangan nyo itong makita. Anito at ibinigay sa kanya ang cellphone nitong dala. Liwala naman niya itong tinanggap at sumandal sa kanyang swivel chair bago tiningnan ang laman ng cellphone. Tinapik-tapik niya ang kanyang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Subalit ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita niya ang laman ng cellphone ni Millie. Napaahon siya sa kanyang upuan, kasabay ng pag-usbong ng kanyang galit. What the hell is this one, Millie? Nanlilisik ang mga mata niyang tiningnan ng kanyang sekretary. Namumutla naman ito sa takot dahil sa kanyang reaksyon. Sir, hindi ko po alam kung sino ang nagpakalat ng video. Nagulat na lang po ako kanina nang binuksan ko ang Facebook ko. Nanginginig nitong paliwanag at putol-putol pa. Halos mayupi na ang cellphone ni Millie sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Hindi pa ba sapat ang kahiyang natamo niya kagabi nang masampal siya ng babaeng yun? May walang hiya pa talagang kumuha ng video at pinakalat sa social media. Nasa niya ang mga comment na naroon at mas lalo lamang umusok ang kanyang ilong. Karamihan sa mga kababaihan ay kinikilig subalit may ibang wagas kung humangkin dahil malibog umano siya. Cut ang naturang video. Talagang sinadya lang na doon sa parteng nasampal siya ng Amazon ng babae at sinabihan siyang manyakis. All through his life ay ngayon lamang siya napahiya ng ganoon. Kuhang-kuha sa video ang kanyang muka samantalang nakatalikod naman sa kamera ang babae. At dahil lagi siyang laman ng internet, ay napakabilis kumalat ng video at nag-viral agad. This is insane. Nagtaas baba ang kanyang dibdib na inabot kay Millie ang kanyang cellphone. Get out please. Ayos lang po ba kayo sir? Namumula po kayo. Hay, hindi ko na alam ang gagawin ko. I said, get out. Ay opo. Gulat nitong sambit at nagmamadaling tumakbo palabas. Yum ang kanyang kamao habang itinukod sa kanyang lamesa. Hindi kaya kasabwat ng babae ang nagpakalat ng video para makahuthot ng mas malaking halaga? Who knows the strategy lang iyon ng babae kagabi
nang tumanggi ito sa lulok niyang bayad sa damyos. Paano na lang ang reputasyon niya? Humanda talaga ang babaeng yun. Hahanapin kita kahit saang lupalop ka pa ng mundo. Pagbabayaran mo ang pamamahiya mo sa akin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ng kaibigan. Si Theodore Isaac Tuazon. He was a hacker kaya madali nitong masusolusyonan ang mga kumakalat na video. Baka makakapekto pa iyon sa business niya or worst ay makarating kay Grace. Hello. Tamad na sagot sa kabilang linya. I need you to take down my videos. All of it. Magkano? Magbabayad ako kahit ilang milyon pa yan. At isa pa ay may ipapahanap ako sa'yo. Bring her to me right now. Mayayamot niyang tugon. Napakaburaot at talagang mahal maningil sa Isaac pero di bali na. Pulido naman itong magtrabaho kaya ayos lang. Naglado dude. Napangisi siya sa narinig. He will make sure that she will regret messing with him. Mama, galit po ba ikaw? Mahinang tanong ni Creos. Kasalukuyan silang nasa loob ng silid nito sa Gonzales Medical Hospital na pinaglipatan nila. Halos mabaliw siya kanina kahahanap sa anak. Nalingat lang siya saglit ay bigla na lang itong nawala sa tabi niya. Sorry na po. Hinging paumanhin ito habang pinaglalaroan ang sariling kuko sa kamay. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Hindi galit si mama anak. Sobra lang akong nag-aalala kasi bigla ka na lang nawala sa tabi ko. Paliwanag niya rito. Napangiti na lang siya nang yumakap sa kanya si Creos. Sorry na, hindi na po ako uulit mama. Bahagya pa nitong inilayo sa kanya at pinagmasdan ang gwapo nitong muka. Creos was her mini-me. Kung naging lalaki lang siya ay ganitong-ganito ang magiging mukha niya. Na-promise na hindi mo na uulitin yun ha? Kapag aalis, magpapaalam kay mama. Ayos ba yun? Nakangiting tumango si Creos pero maya-maya lang ay sumimangot ito. Nag-aalala niyang sinuri ang kabuuan nito. Anong nangyari anak? May masakit ba sa'yo? Wala po, pero may nakita akong bad guy mama. Anong ginawa ng bad guy sa'yo? Inaway ka ba? San mo nakita at igaganti ka ni mama? Mataray niyang wika. Hindi siya makakapayag na may umapi sa anak niya kahit na sino pa man iyon. Wag na po mama, inaway ko na po yung bad guy, tapos hindi po siya nakaganti. Humagikik nitong sambit. Muli niya itong niyakap. Pero next time, wag nang makikipag-away sa mas matanda sa'yo ha, kasi matutulad ka dun sa bad guy. Gusto mo ba yun? Hindi po. Basta wag na po kayong magjowa ng kagaya niya, kasi kapag nangyari yun, hindi na po tayo bati. Anito bago sumiksik sa kanyang tagiliran. Iling na lamang siya. Paniguradong kay Betty na naman ito narinig ang mga katagang iyon. Oo nga pala anak. Bukas ay aalis si mama para humanap ng pera. Si Tita Betty muna ang magbabantay sa'yo. Huwag kang makulit para hindi ma-stress ang beauty niya, okay? Humiwalay mula sa pagkakayakap sa kanya at tumingala. Eh mama, wala naman pong beauty si Tita Betty eh. Creos? Aniya at pinandilatan ito ng mata. Sorry, hindi na po ulitin. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Saan ba nagmana itong anak niya? Oo nga at matapang siya pero hindi naman siya mapanglait ng kapwa. Nakakapagtaka lang na sa murang edad ni Creos ay ganito na ito magsalita. Kinabukasan ay maaga siyang nag-abang ng jeep mula sa kanyang inuupahan papunta sa bakery na pinapasukan niya. Susubukan din niyang kausapin ang kanyang boss at manghiram ng pera dito. Bahala na pero kakapalan na niya ang mukha para may pandagdag siya sa surgery at chemotherapy session ni Creos na sisimula na sa susunod na araw. Plano ni rin niyang umuwi sa kanila at humingi ng tulong. Sana lang ay hindi siya ipagtabuyan ng kanyang mga magulang kahit man lamang para sa apo nito. Tulala siyang napatitig sa makintab at kulay puting van. Huminto ito sa kanyang harapan kaya naman naglakad siya sa unahang bahagi nito para doon maghintay ng jeep. Baka kasi may sadya ang sino mang sakay nito sa tindahan sa kanyang likuran. Bumaba mula sa van ang tatlong matangkad na lalaki. Habang nakatitig siya sa mga ito,
Hindi niya maiwasang isipin na mukhang naliligaw ang mga ito sa lugar na iyon. Panay ang tingin nito sa cellphone na dala pagkatapos ay sa kanya. Unti-unti siyang kinabahan. Hindi niya kilala ang lalaki at ngayon lang din niya ito nakita. Siya ba ang pakay ng mga ito? Is this her? Tanong ng isang may hikaw ang kilay. Tumango naman ang isa pa nitong kasama kaya dahan-dahan siyang napaatras. Oh my God, mukhang siya nga ang pakay ng mga ito. Lumapit sa kanya ang naunang lalaki kaya sa labis na gulat ay kakaripas dapat siya ng takbo subalit nahawakan siya nito sa braso. Due to her reflexes ay pinangahan siya ng lalaki. Napadaing ito sa sakit na sinamantala niya upang makatakas. Habang tumatakbo siya ng mabilis ay naguunahan sa pagpatak ang kanyang luha. Naalala niya ang nangyari 6 na taon na ang nakaraan. Paano kung noon ay pagsamantalahan na naman siya? Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Lumiko siya sa isang eskinita at ganoon na lamang ang panlalamig niya nang makita ang dalawang matangkad na lalaki na nag-aabang sa kanya. Umatras siya habang humahakbang ang mga ito paabante. Teka, ano bang kailangan nyo? Wala akong pera mga sir. Wala kayong mapapala sa akin. Aniya sa nanginginig na boses dahil hindi niya lubos maisip na sa hirap niyang ito ay may magtatangkapang kumidnap sa kanyang likuran at nakita niya ang 3 naunang lalaki. Lumingon siya muli. Is this the woman he wants? Tanong ng lalaking may hikaw ang kilay. Tumango naman ang isa nitong kasama na may asul na mga mata. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Umangat ang sulok ng labi nito at sinenyasan ang nasa likod na hulihin siya. Kahit anong pagpapumiglas niya ay wala siyang nagawa. Ano lang ba ang lakas ng babae kumpara sa 5 lalaki? Pumikit na lamang siya at nagdasal na sana ay walang mangyaring masama sa kanya. Kailangan pa siya ng anak niya. Huminto ang sasakyan sa isang napakatayog na building. Itinulak siya ng mga ito upang bumaba. Tumingala siya at napakunot ang kanyang noo. FLVN station? Anong gagawin niya dito? Pag-a-applyin ba siyang artista? Just walk straight or I will skin you alive. Bulong sa kanya ng lalaking may hikaw sa kilay. Pinanindigan siya ng balahibo. Pakiramdam niya ay nakakatakot ang mga lalaking ito. Pinagtitinginan sila ng mga tao habang naglalakad papasok sa elevator. Maya-maya pa ay bumukas ito at bumungad sa kanya ang maaliwalas na paligid. Isang maliit na babaeng nakasalamin ang nagbukas ng nag-iisang pinto na naroon sa building na iyon bago siya tinulak ng lalaki papasok. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Nasa isang magarang opisina siya. Ralphie Vedali, CEO? Basa ni Maria Kaya sa desk plate. Ibig sabihin, ang CEO ang nagpadampot sa kanya? Pero bakit? Hindi niya kilala ang may-ari ng naturang kumpanya, kaya nakakapagtakang nandito siya sa opisina nito ngayon. Napapitlag siya sa unti-unting umikot na sa wheelchair. Nahigit niya ang kanyang paghinga nang mapagtanto kung sino ang kanyang kaharap. Umangat ang sulok ng labi nito at maya-maya pa ay ngumisi. Ikaw? Gulat niyang sambit. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang lalaking CEO ng kumpanyang kinaroroonan niya ngayon at ang aroganting, antipatiko, nakaskasero pang driver na nakasagit sa kanya noong nakaraang gabi ay iisa. Mas lalo lamang umusok ang ilong niya. Labis ang naramdaman niyang takot kanina. Pagkatapos ay pakana pala ito nito lahat. Hindi niya pa ipaliwanag ngunit nakatingin pa lamang siya dito ay kumukulo na ang kanyang dugo. Ano bang kailangan mo? Mataray niyang tanong. Wow, feisty as ever. Punan nito at umiling. Have a seat, Miss Faljorina. Utos ng lalaki at itinuro ang upuan sa kanyang harapan. Pinaningkitan niya ito ng mata. Sa pagkakaalam niya ay hindi sila magkakilala. Pero bakit alam ng lalaki ang apelyido niya? Pinaimbestigahan ba siya nito? Sa bagay, ipinadampot nga siya sa mga tauhan nito, di ba? Iba talaga ang nagagawa ng pera. Wala akong panahon para makipagkwentuhan sa'yo. Sabihin mo na lang ang kailangan mo't
Kailangan mo pang ipadampot talaga ako sa mga tauhan mo? Marami pa akong gagawin, mister. Pairap niyang sabi at humalukip-kip. Kita niya ang amusement sa mga mata ng kaharap kaya sinamangutan niya ito. You're cute. Shut up. Kung wala kang sasabihin ay aalis na ako. Aniya at nagmarat siya papuntang pintuan. Pero nang sinubukan niya itong pihitin ay ayaw bumukas. Matalim ang mga mata niyang bumaling sa lalaking kasama. Ano bang problema mo ha? Pauwiin mo na nga ako. Tumayo ang lalaki at sumandal sa lamesa nito habang pinaglalaroan ng sariling nameplate. Maya-maya pa ay nag-angat ito ng matalim na tingin sa direksyon niya. Not so fast, Miss Valiorina. Marami tayong dapat na pag-usapan. Malamig nitong tugon. Bahagya siyang naasiwa sa mga titig nito dahil parang galit ang lalaki sa kanya, gayong wala naman siyang kasalanan dito at ito pa nga ang may atraso sa kanya. Kung may dapat mang magalit ay siya yun, sapagkat hindi man lang ito nagsorry sa kanya. Bilisan mo kung ano man ang gusto mong sabihin dahil mahalaga ang bawat oras ko. Asik niya sa lalaki. Tumaas ang kaliwang kilay nito at umismid pa. Really ha? Ang sakin ba ay hindi? Yun naman pala eh. Pareho sila pero ang kaibahan lang, buhay ng anak niya ang nakasalalay sa kanya. Wala na akong planong makipagtalo sa'yo. Sa isang isip bata ng lalaking katulad mo. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin para matapos na tayo. Aniya na halos mawala ng presensya sa kaharap. Baka pag hindi siya nakapagtimpi ay tatamaan talaga sa kanya ang lalaki. Pinagdasal pa naman niya na huwag silang magtagpo, pero gumagawa talaga ng paraan ang kumag na ito. Ikaw ang dahilan kaya napahiya ako, Miss Valiorina. Sobrang laki ng atraso mo sa akin. Gigil nitong wika. Kumunot ang kanyang noo. Did she heard it right? Siya ang may atraso? Aba, at mukhang baliktad yata ang utak ng lalaking to. Sayang, gwapo at mayaman pa naman sana, kaso may saltik sa utak. Ano bang atraso yung pinagsasabi mo ha? May hinugot ito sa bulsa at napagtanto niyang isang cellphone iyon. Saka iniharap sa kanya. Dahil medyo malayo siya ay napilitan siyang lumapit sa mesa ng lalaki upang tingnang maigi ang laman nito. Nanuot sa ilong niya ang mamahali nitong pabango. Taliwas sa kanya na amoy suka yata dahil pawis sa kakatakbo niya. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa video na napanood. It was her slapping the man in front of her right now dahil nabastosyan siya dito. May kumuha ng video. Nakita niya ring ilang milyon na ang views nito at maraming angry reaction. Hindi niya napigilan ang sarili na matawa. Buti nga sa kanya. You're laughing? Nag-angat siya ng tingin. Sumalubong sa kanya ang matilim at singkit na may kalakihang mata ng lalaki. Bahagyang nakakunot ang noo nito habang pinagmamasdan siya, kaya unti-unting napawi ang ngiti niya. Tumikhim si Marie Kaya at umatras ng 2 hakbang palayo sa lalaki. You know how this one would affect my name, Miss Valiorina? Maaaring maapektuhan ang estasyong pinapatakbo ko, pati ang mga empleyadong nagtatrabaho sa ilalim ng pamamahala ko ng dahil sa'yo. Tiimbagang nitong pahayag. Walang buhay siyang natawa, saka pinanlisikan ito ng mata. At bakit mo naman sa'kin sinisisi yan? Kasalanan mo kung bakit ka na-videohan, dahil napakamanyakis mo kung makatingin. Akala mo nakakalimutan ko na kung paano mo ko hagurin ng tingin nung nakaraang gabi? Hindi, nakakapanindig balahibo ka. Sinuklay ng lalaki ang buhok nito gamit ang kaliwang kamay. Napadako ang tingin ni Maria Kaya sa nagtaas-babang Adam's apple nito. Alam mo, Miss Valiorina, I really hate that mouth of yours. Naiirita nitong tugon pagkatapos ay hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Do you really think na pagnanasaan kita? Sa itsura mong yan? Maraming magaganda at sexing babae ang nagkakandara pa sa akin. Kahit sa ang anggulo, ay wala ka talaga sa kaligkingan ng mga yun kaya wag kang assuming, no? Hindi siya nakasagot at tumingin sa suot niyang kupas na t-shirt at maong pababa sa luma niyang sapatos. Alam niyang maganda siya. Pero wala nga siyang panama sa mga babaeng nasa alta syudad na maaaring nakasalamuhan ng lalaki.
Kung hindi siguro siya umalis sa poder ng ama niya ay baka pwede pa. Pero bakit ba kasi ganun itong makatingin? Di nasampal tuloy siya, nag-viral pa nga. Nasaan ang kasama mong nag-video? You did this because of money, right? Ako sa nito sa kanya, sabay hablot sa kanyang braso. Napapikit siya ng mata upang hamigin ang sarili. Sobrang panggigigil na ang nararamdaman niya ng mga oras na iyon at gusto niya na itong suntukin. Hindi ko alam mga pinagsasabi mo dahil wala akong alam sa video na yan. At kung ayaw mong maniwala, bahala ka na sa buhay mo. Nakakapagod kang kausapin. Alam mo ba yun? At ang mabuti pang gawin mo ay buksan mo ang pintuan at pauwiin mo na ako, pwede? Mahinahon subalit may diin niyang bigkas. Humalukip-kip ito at pinagmasdan siyang mabuti. Naiiling naman siya sa mga titig nito na parang nanunuot sa kanyang kaibuturan at lihim siyang nakadama ng kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Maya-maya pa ay nakapumulsa itong umalis at naglakad pabalik sa swivel chair. Ngayon niya napagtanto na ang tangkad pala ng Koreanong ito. Hindi pa rin siya nito nilulubayan ng tingin na para bang may pinag-iisipan itong mabuti. Ano na? Tititigan mo lang ba ako dito maghapon? Buksan mo ng pinto. Late na ako sa trabaho ko. Anak ng tokwa naman Reklamo niya. May naisip na ako, Miss Falyurina. Anito na nagpalingon sa kanya. Pinagsiklop nito ang mga kamay bago sumandal sa upuan. Dahil hindi ko pa nahahanap ang nagpakalat ng video, ikaw muna ang pagbabayarin ko. Anito, habang may naglalarong ngisi sa mamula-mulang mga labi nito. Ano? Gulat niyang tanong. Kasalukuyan pang hinahanap ng mga tauhan ko ang nagpakalat ng video. And in no time, mahuhuli ko rin kung sino man yon. And I'll make sure that that person will be in jail. At kasama ka na dun. And because you were involved in this case, kailangan mong pagbayaran ng kasalanan mo, no? At ano namang ibabahid ko sa'yo? Wala akong pera, Mr. Lee. Nag-aalala niyang saad. I don't need your money, but your cooperation instead. You need to do something for me. Anito na nagpasibol ng kanyang kuryosidad. Marahil ay nabasa nito ang iniisip niya, kaya itinuro nito ang visitor chairs na inalok nito kanina. Wala naman siyang nagawa kundi ang umupo doon para makapag-usap sila ng maayos. Ano pa bang ipapagawa mo sa akin? Can you act? I mean, are you good at acting? Ilang beses siyang kumurap. Magkakatotoo ba ang iniisip niya kanina? Gagawin ba siya nitong artista? Miss Falyurina, pukaw nito sa kanya at pumitik pa sa hangin. Ha? Kung gagawin mo akong extra sa pelikula, kaya ko naman siguro. Pero kung gagawin mo akong bida, naku, mukhang hindi pa ako handa sa ganun. Natatawa niyang tugon.